Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao, sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, sa aking mga kapwa treasure hunter sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ngayon mga ka-TH ay tatampo ko muna sa inyo itong Philippines 1 peso coin mga ka-TH. So, ang coin na ito mga ka-TH ay ginawa mula sa nickel brass mga ka-TH. So, ang nickel brass nito mga ka-TH ay 70%, 18% na copper, at 12% na nickel mga ka-TH. So, ang bigat nito ay 14.45 grams. Ang diameter niya ay 33 mm. At ang kanya namang kapal ay 2.17 mm mga ka-TH. So, kitang-kita naman natin mga ka-TH na ang coin na to ay bilog siya mga ka-TH. So, kakaiba ito mga ka-TH kasi ito nakita nyo na mukha ni Rizal ay ito ang kanyang obverse base sa Google mga ka-TH. So, ang kanyang kasi reverse ito. So, ang kanyang obverse ay ito mga ka-TH. Dahil ito ang nakita ko sa Google mga ka-TH eh. So, sabihin ko na lang sa inyo kung ano ang nakita ko doon sa Google. So, ito ang kanyang obverse mga ka-TH or ang kanyang harapan mga ka-TH na kung saan makikita natin ang coat of the arms or coat of arms of the Philippines mga ka-TH. So, ito ang coat of arms of the Philippines ito. Yung simbolo ng ating bansa mga ka-TH at mayroon itong lettering na Republika ng Pilipinas at may taon na 1974 na mayroon din nakasulat sa gilid ng 1974 na Bangko Sentral at sa ibabaw ng sa itaas ng kanyang taon mga ka-TH ay mayroon tayong maininig na Republic of the Philippines mga ka-TH. So, ito ang kanyang obverse mga ka-TH. So, ang kanyang reverse mga ka-TH ay ito. Dahil sinabi doon sa Google mga ka-TH na ang kanyang reverse ay mayroong mukha ni Rizal or ulo ni Rizal na nakaharap sa kaliwa or head of Jose Rizal facing left. So, yun mga ka-TH, iwan ko lang kung hindi mo nagkamali yung Google mga ka-TH. Basta sa nakita ko doon, ito ang ipinahiwatig na ito ang reverse sa coin na ito at ito ang kanyang obverse mga ka-TH. So, kung tingnan nyo ang condition mga ka-TH, maganda po naman siya mga ka-TH. Kuminangkin na pa nga mga ka-TH. At ang kanyang obverse, hindi, ang kanyang reverse pala ay kuminangkin na pa rin. So, maganda ba ang condition nito mga ka-TH? Kahit ito ay 50 years old na ito ngayon mga ka-TH kasi 1974 or 2024 or 2024 minus 1974 equals 50 na siya mga ka-TH. So matanda lang ito sa akin ng isang taon mga ka-TH kasi pinanganak ako noong 1975 mga ka-TH. So, ang coin na ito mga ka-TH ay mayroong naitago yung nanay ko nito mga ka-TH noon. Pero sa mga palad mga ka-TH ay naubos po lahat mga ka-TH. Nawala. Parang bulang
mga coin na ito na itinago na aking nanay mga katiits noong unang panahon. Bakit na siya mga katiits? Bakit na ubos or nawala lahat? Kasi nung mga malalaki na kami mga katiits, isa ito sa aming mga pinaglaruan na coin mga katiits. Naglaruan namin ito mga katiits. Ginawa namin pang tukse. Minsan pang ginamit sa Karay Cross. Pero isa lang ginamit namin mga katiits. Ito lang kasi malaki ito eh. Kanyang diameter ay 33 mm. Malaki. So parang isa lang magkasya sa aking palad mga katiits. O sa palad ng mga sa kapanahonan namin mga katiits, yung bata pa kami. So naubos lahat kasi kinuha ng mga magulang ko ang iba. Kumuha rin ako. Marami rin ito mga katiits, marami rin ito na collected ng nanay ko. Pero dahil nga sa sinabi ko na kinuha namin, so siya mga katiits, dahan-dahan siyang naubos. So mayroon pa namang naiwan pero konti lang mga katiits. Nung nagkapamilya na kami, yung mga apo naman ng nanay ko ang tumira nito mga katiits at tuluyan ng naubos lahat mga katiits. So ganyan talaga ang buhay mga katiits. Hindi pa natin na isip noon na pwede pala itong itago dahil dumating ang panahon o darating ang panahon na ito ay magkaroon ng kunting halaga mga katiits. Bakit ko nasabi na kunting halaga? Dahil lang coin na ito mga katiits ay hindi rare. Common ito mga katiits. Dahil napakaraming ginawa nito mga katiits sa Pilipinas. Mayroon nga ako nito mga katiits, mga 1,500. Kasali na yung 1972 at 1974 mga katiits. Kasali na. Na sila mga katiits. Binag-isa ko na yung 1972 at 1974. Lahat-lahat mayroon akong 1,500. So, pinakita ko lang ito sa inyo mga katiits dahil ito ang pinakamaganda sa kanila na may taon 1974. Ito ang pinakamaganda. So, para makita rin ninyo at maalala ninyo na mayroon palang pera tayo noon na tulad ng ganito. So pinakita ko sa inyo kahit hindi ito masyadong mahal mga katiits. Importante lang nito ang ganyang history sa ating buhay mga katiits, sa buhay natin mga ninuno na wala na sa mundong ito mga katiits. Dahil ito ang ginamit nilang pera noon na pambili ng mga pagkain, pambili ng mga pangailangan ng bahay mga katiits. So malaking pera na ito noon. At hindi nga ako nakatikim or hindi nga ako nabigyan nito noon mga katiits. Ng kabataan ko yung noong hindi pa ito hindi pa ito demonetize. Wala. Kasi yung pamilya ko mga katiits ay hindi naman sila dato, hindi naman sila mayaman. Kaya nga hindi kami binigyan ng pambaon namin na 1 piso kasi malaki na ito mga katiits. So hanggang dito lang mga katiits. Sana mayroon kayong
kunting natutunan sa mga sinabi ko dito. At ito lang tandaan yung mga ka-TH na huwag natin babayan ang ating sarili dahil ang tunay na kayamanan ay ating kalusugan. Salamat po.